Magandang araw po sa inyong lahat, aming mga minamahal na taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ang bawat kwento ay humahaplos sa puso. Sa bawat matamis na ngiti, may lihim bang nagkukubli? Sa bawat yakap na mahigpit, may kataksilan bang nakakapit? Samahan ninyo kami sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding panganib ay madalas nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Ito ang kwento ni Tala at ito ang simula ng kanyang pagbangon mula sa abo. Ang bango ng kapeng barako at sinangag ang unang bumati kay Tala sa pagbaba niya sa ingrandeng hagdanan ng Villa Espejismo. Ngunit ang tunay na nagpapasaya sa umaga niya ay ang ngumungiti ng kanyang asawa, si Lindol, na naghihintay sa kanya sa hapagkainan. "Good morning, my star," bati ni Lindol. Tumayo ito para salubungin siya ng isang magaan na halik sa labi. "You look radiant today." Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Sa loob ng 3 taon, ang mga salitang iyon, ang mga kilos na iyon, ang naging pundasyon ng kanyang mundo. Ang pagmamahal ni Lindol ang nagbigay kulay sa kanyang buhay. "Nagluto si Manang Dalisay ng paborito mo," sabi ni Lindol. Inalalayan siya paupo. Sa kanilang harapan, isang perpektong almusal ang nakahain. Ngunit sa tabi ng plato ni Tala, may isang folder na nakapatong. "Ano ito, mahal?" tanong ni Tala. Iyan," sabi ni Lindol na parang wala lang. "Just some business papers for our new investment. Kailangan ko lang ng pirma mo." Inilapit nito ang folder at binuksan sa huling pahina kung saan may nakahandang ballpen. Tumingin si Tala sa mga mata ni Lindol. Nakita niya roon ang pamilyar na kislap. Ang kislap na nagsasabing magtiwala siya. At nagtiwala siya. Palagi. Kinuha niya ang ballpen at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang mga dokumento. Hindi na niya binasa. Para saan pa? Ang lahat ng yaman niya ay yaman din ni Lindol. Ang buhay niya ay buhay din nito. Habang nagpipirma siya, hindi niya napansin ang mabilis na pagsulyap ni Lindol sa ina nitong si Senyora Marilag na kararating lang sa komedor. Isang bahagyang tango ang isinukli ng matanda. Isang halos hindi mahahalata, ngunit puno ng kahulugan na senyas. "Talahija," malambing na wika ni Senyora Marilag. Lumapit ito sa likuran niya. May malamig na bagay siyang naramdaman sa kanyang leeg. Isang napakagandang kwintas na may diamante. Isang pamana mula sa aking lola. Nararapat lamang na mapunta ito sa nag-iisang reyna ng Villa Espejismo. Hinawakan ni Tala ang kwintas. Malamig ang mga diamante sa kanyang balat, ngunit ang ngiti niya ay mainit. "Salamat po, Mama." Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata sa salamin, may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng kanyang biyanan. Isang kislap na hindi niya kayang basahin. Isang kislap na tila ba nagpapaalam. Kinagabihan, habang naglalakad si Tala sa pasilyo patungo sa kanilang silid, narinig niya ang mahinang usapan mula sa library. Boses ni Lindol at ng kanyang ina. "Siguraduhin mong walang palya ang pagkaka-repair ng gas line," dinig niyang sabi ni Senyora Marilag. "Ma, nakaset na ang lahat. Bukas ng umaga, habang nag-aayos siya sa kusina," sagot ni Lindol. Dahil sa kuryosidad, bahagya siyang sumilip. Nakita niyang nakatalikod ang dalawa. "Isang malinis na aksidente," dagdag ni Marilag. "At pagkatapos, atin na ang lahat." Biglang humakbang si Tala paatras. Natapakan niya ang isang munting palamuti sa sahig. Lumikha ito ng ingay. Agad na tumahimik ang dalawa sa loob. Nang lumingon si Lindol at makita siya, isang alanganing ngiti ang ibinigay nito. "Mahal, nandyan ka pala. Pinag-uusapan lang namin ang sorpresang pa-renovate ko sa kusina. Medyo luma na kasi ang mga gamit." Pilit na ngumiti si Tala. "Ganun ba? Ang sweet mo naman." Pero sa loob niya,
Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang. May mali. May hindi tama. Kinabukasan maagang nagising si Tala. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay naroon pa rin. Bumaba siya at naabutan si Dalisay, ang kanilang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanyang pamilya na namumutla sa kusina. Manang Dalisay, ayos lang po ba kayo? Ma'am. Bulong ni Dalisay, nanginginig ang mga kamay. Pinalitan po nila Sir Lindol ang tangke ng gas kagabi. Pero ma'am, may kakaibang amoy. Parang sinadyang niluwagan ng selyo. Nanlamig ang mga kamay ni Tala at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang usapan ng kagabi, ang amoy ng gas. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakakilabot na kahulugan. Ma'am Tala, sabi ni Dalisay, hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot. Ma'am Tala, kailangan niyo pong umalis ngayon din. May mali sa kusina. Sinadya nila. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig nila. Isang nakabibinging hiss mula sa tangke ng gas. Mabilis at walang tigil. Ang amoy ng kamatayan ay biglang kumalat sa buong paligid. Walang segundo na sinayang si Dalisay. Hinatak niya si Tala. Palayo sa kusina. Palayo sa amoy ng kamatayan. Dito po, ma'am. Sa likod. Sa daanan ng mga katulong. Sigaw niya habang tinutulak nila ang pinto sa likod bahay. Kasabay ng paglabas nila sa sariwang hangin ang isang nakabibininging pagsabog. Bom! Nyugyog ng pagsabog ang mismong lupa na kanilang kinatatayuan. Napasubsob silang dalawa sa damuhan habang ang mga nagbabagang piraso ng kanilang tahanan ay umulan sa paligid. Ang init mula sa apoy ay tila humahalik sa kanilang mga likuran. Dahan-dahang lumingon si Tatala. Ang dating perpektong kusina, ang lugar kung saan sila nagtatawanan tuwing umaga, ay isa na ngayong nagngangalit na impyerno. Gumuho ang mga pader, nabasag ang mga bintana, at ang itim na usok ay pumailan lang sa asul na kalangitan, isang masamang pangitain. Nanginginig, kinuha ni Tala ang kanyang telepono, ang tanging pangalan na pumasok sa kanyang isip. Amihan. Aamihan. Humikbi si Tala sa telepono. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Titulong. Sinubukan nila akong patayin. Si Lindol. Si Mama. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya at ang kanyang puso ay nadurog habang si Tala ay humaharap sa bangungot sa loob ng isang mamahaling sasakyan na nakapark di kalayuan. Ang perspektiba ay nag-iba. POV, Lindol, Senyora Marilag. Pinanood ni Lindol at Senyora Marilag ang makapal na usok mula sa kanilang vilya. Walang bakas ng kalungkutan sa kanilang mga mukha. Sa halip, isang mapanuyang ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Senyora Marilag. Isang perpektong pagganap, anak, sabi niya. Tinapik ang hita ni Lindol. Isang malungkot na aksidente. Ilang sandali pa, dumating ang mga bumbero at pulis. Ito na ang hudyat para sa kanila. Lumabas si Lindol ng sasakyan. Sinadyang gusutin ang kanyang buhok at damit. At tumakbo papalapit sa mga pulis na may pekeng pagkataranta. Tala, ang asawa ko. Nasa loob siya. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinagpis. Hindi ko kakayanin to. Tala. Nagawa pa niyang mapaiyak sa harap ng mga kamera ng media na nagsisimula ng dumating. Sa loob ng sasakyan, napahalakhak ng mahina si Senyora Marilag. Ang kanyang anak ay isang magaling na aktor. Pagkalipas ng ilang oras, sa isang pribadong suite ng isang 5-star hotel, ang tunay na selebrasyon ay nagsimula. Nagbuhos si Lindol ng champagne sa 2 kopita.
Para sa atin, ma. Sabi niya, itinaas ang kanyang kopita para sa ating bagong simula. At sa wakas, sa kayamanang nararapat na sa atin. Sa atin! Tugon ni Marilag. At ang tunog ng nag-uumpugang kristal ay umalingaw-ngaw sa silid. Wala na ang sagabal, ang pera, ang mga kumpanya, ang lahat ay sayo na, anak. Inilabas ni Lindol ang kanyang telepono. Ang kanyang nangiti ay abot-tenga. At para simulan ng lahat, tatawagan ko na ang insurance company. Milyon-milyon din yon, ma. May kumpiyansa siyang idinayal ang numero. Hello, good morning. This is Lindol, panimula niya. I'm calling about my wife's life insurance policy. She was in a tragic accident this morning. Yes, Sir Lindol. We are very sorry to hear about your loss. Sabi ng ahente sa kabilang linya. Ang boses ay professional at kalmado. I have your wife's file right here. I'm processing the initial report now, but I'm afraid there's a problem. Nawala ang ngiti ni Lindol. Anong problema? Ikinatutuwa ko pong ipaalam, Ginoong Lindol. Pero may isang problema. Isang oras po ang nakalipas na freeze ang lahat ng assets ni Ginang Tala sa ilalim ng isang legal na utos mula sa kanyang abogado. Ang kopita ng champagne ay halos mabitawan ni Lindol. Narinig ni Marilag ang sinabi ng ahente at ang kanyang mukha ay biglang nanigas. Ang matamis na lasa ng tagumpay ay biglang naging mapait. Ang nangiti sa kanilang mga mukha ay nagyelo. Ang amoy ng antiseptiko at ang payapang katahimikan ng isang modernong condominium unit ang pumalit sa nagngangalit na apoy at usok sa alaala ni Tala. Dinala siya roon ni Amihan sa isa sa mga ligtas na lugar na pag-aari ng pamilya nito. Dito, malayo sa mapanlinlang na mundo ng Villa Espejismo, nagsimula siyang pagtagpi-tagpiin ang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa sofa, nakabalot sa isang makapal na kumot, habang si Dalisay ay inaalagaan ng isang doktor sa kabilang silid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatitig sa kawalan. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng anumang sugat. Tala, marang sabi ni Amihan, inabutan siya ng isang tasang tsa. Nandito na siya. Pumasok sa silid ang isang matangkad at matipunong lalaki na may suot na salamin. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kumpiyansa at talino. Siya si Attorney Makisig Bayani, ang pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya ni Tala. Tala, bati ni Attorney Makisig. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ikinagagalak kong makitang ligtas ka. Walang nagsalita si Tala. Bago pa man mawala ang iyong ama, pagpapatuloy ng abogado, may inihabilin siyang isang espesyal na probisyon sa kanyang huling testamento, isang fail-safe. Kung sakaling may mangyaring masama sa iyo at sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari, may kapangyarihan akong i-freeze ang lahat ng iyong assets. At yun mismo ang ginawa ko kaninang umaga pagkatapos kong matanggap ang tawag mula kay Amihan. Doon lamang nagkaroon ng kislap ng buhay ang mga mata ni Tala. Ang mga salitang iyon ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng kadiliman. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa sila nananalo. Hindi nila makukuha ang kahit isang sentimo. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bagong lakas. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng apoy ng galit. Hindi nila pwedeng makuha ang pinaghirapan ng mga magulang ko para lang ipambayad sa kasamaan nila. Tumayo siya. Tinanggal niya ang kumot na nakabalot sa kanya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng wasak. May gusot na buhok, may mantsa ng abo sa muka, at may mga matang puno ng luha. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may iba pa siyang nakita. Nakita niya ang lakas ng kanyang ina, ang talino ng kanyang ama,
Ayokong magtago, mariin niyang sabi. Gusto kong lumaban. Kumuha siya ng gunting mula sa mesa. At sa harap ni na Amihan at Atty. Makisig, walang pag-aalinlangan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay simbolo ng kanyang nakaraan. Ang pagiging sunod-sunuran, ang pagiging mapagtiwala, ang pagiging biktima. Mula ngayon, sabi niya, nakatingin sa kanyang bagong refleksyon na may maikling buhok at matapang na mga mata. Patay na si Tala na kilala nila. Ako ang magiging multo sa kanilang mga bangungot, dagdag niya, at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang lahat. Samantala, sa hotel, nagwawala si Lindol. Anong ibig sabihin mong hindi natin magagalaw ang pera? Sigaw niya sa telepono, kausap ang bangko. Asawa niya ako. Ako ang tagapagmana. Paumanhin, Ginoong Lindol. Ngunit ang utos ay mula sa korte. Kailangan muna ng masusing investigasyon. Sagot ng kausap. Nang ibaba niya ang tawag, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Senyora Marilag. Anong nangyari? May gumalaw. May nakialam. Naka-freeze ang lahat. Sabi ni Lindol, ang kanyang pag-aalala ay nagiging purong galit. Bumalik si Tala sa kanyang mga kaalyado. Ano ang unang hakbang? Tanong niya kay Atty. Makisig. Ang kanyang boses ay kalmado na, nakapokus. Kailangan natin ng ebidensya. Isang bagay na magpapatunay na sinadya ang pagsabog, sagot ng abogado. May utang si Lindol, biglang sabi ni Tala. Malaking utang. Naririnig ko siyang kausap sa telepono minsan. Iyon siguro ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Isang plano ang nabuo sa isip ni Tala. Isang mapanganib na plano. Pero ito ang pinakamabilis na paraan. Amihan, lumingon siya sa kanyang kaibigan. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga pinagkakautangan ni Lindol. Kailangan kong malaman kung sino sila, kung saan sila matatatagpuan. Si Amihan, na may malawak na koneksyon, ay tumango. Umalis ito para gawin ang ilang tawag. Pagkalipas ng isang oras, bumalik ito na may dalang isang maliit na recording device at isang folder. Ito na Tala, sabi ni Amihan. Inabot ang mga ito sa kanya. Imporasyon tungkol sa mga pinagkakautangan ni Lindol. Isang sindikato na nagpapatakbo ng isang underground casino. At ang babaeng ito, ang pinuno nila. Mag-ingat ka. Binuksan ni Tala ang folder. Sa loob, may litrato ng isang babaeng may matalim na tingin. Magandang ngunit mapanganib. Ang pangalan sa ilalim ng litrato, alias Cleo. Ang kinangat karangyaan ng lungsod ng Sinagtala ay may itinatagong madilim na sikreto. At isa sa mga sikretong yon ay ang paradiso. Isang underground casino na tago sa likod ng isang marangyang piano bar. Dito nag-umpisa ang unang misyon ni Tala bilang isang multo. Suot ang isang simpleng bestida, malaking salamin, at isang peluka na may ibang kulay ng buhok. Naupo si Tala sa isang maliit na kapihan sa tapat ng bar. Hindi na siya si Tala, ang heredera. Isa lamang siyang anino, isang tagamasid. Hawak niya ang isang maliit na kamera, handang kumuha ng litrato. Ilang oras siyang naghintay, ang kanyang pasensya ay parang bakal. At tulad ng inaasahan, dumating si Lindol. Pumasok ito sa bar na tila isang hayop na sugatan at naghahanap ng lungga. Sinundan siya ni Tala ng tingin. Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas si Lindol. Pero hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang dalawang malalaking lalaki na nakapalibot sa kanya. Itinulak nila siya sa isang eskinita. Gamit ang zoom ng kanyang kamera, kitang-kita ni Tala ang takot sa mukha ni Lindol. Sinusuntok siya sa tiyan ng isa sa mga lalaki, habang ang isa naman
ay may ibinubulong sa kanyang tenga. Ito ang mga taong pinagkakautangan niya. Matapos ang ilang minuto, iniwan nila si Lindol na nakasandal sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga at pagkatapos, isang babae ang lumabas mula sa anino ng eskinita. Napatigil sa paghinga si Tala. Ito si alias Cleo, ang babae sa litrato. Pero hindi ang kanyang presensya ang gumulat kay Tala. Ito ay ang sumunod na nangyari. Imbes na saktan o sigawan si Lindol, marahan nitong hinaplos ang mukha ni Lindol. Pagkatapos, sa gitna ng maruming eskinita, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, hinalikan ni Cleo si Lindol. Isang halik na hindi para sa isang may utang. Isang halik na puno ng pag-aari ng matagal na relasyon. Click! Ang tunog ng shutter ng kamera ni Tala ay halos hindi marinig. Ngunit para sa kanya, ito ay kasing lakas ng pagsabog na sumira sa kanyang tahanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Doble ang pagtataksil. Hindi lang pala pera ang habol nito. May iba na pala itong babae. Ang buong pagsasama nila ay isang malaking kasinungalingan. Narinig niya ang kanilang mga boses, pinalakas ng katahimikan ng gabi. Cleo, konting panahon pa. Pagmamakaawa ni Lindol. Na-freeze ang assets, pero inaayos na. Malapit ko nang makuha ang pera. Siguraduhin mo lang, Lindol, sagot ni Cleo. Ang boses ay malambing, ngunit may bahid ng panganib. Dahil kung hindi, ayokong may mangyaring masama sa'yo. Muli silang naghalikan bago pumasok si Cleo pabalik sa bar. At naiwan si Lindol na mag-isa, puno ng desperasyon para kay Tala. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at nakakalkulang galit. Hindi na siya umiiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Umalis siya sa lugar na iyon na tila isang anino. Bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ipinakita niya ang mga litrato kay Amihan na napasinghap sa pagkabigla. Walang hiya siya. Tanging nasabi ni Amihan. Tinitigan ni Tala ang mga larawan sa screen ng kamera. Ang kanyang asawa at ang babaeng ito magkayakap. Ang bawat larawan ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ngunit nagbibigay din ito sa kanya ng lakas. Kinuha niya ang burner phone na bigay ni Amihan. Oras na para maglaro. Una, tinipa niya ang numero ni Lindol. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe. 5 salita lamang. Alam ko ang ginawa mo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nag-vibrate ang telepono ni Lindol. Binasa niya ang mensahe at ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala. Napatingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia. Sino ito? Paano? Pagkatapos, kinuha ni Tala ang numero ni Cleo mula sa impormasyong nakuha ni Amihan. Ipinadala niya ang parehong mensahe. Alam ko ang ginawa mo. Sa loob ng paradiso, sa kanyang pribadong opisina, tinitingnan ni Cleo ang mga security camera. Nakita niya si Lindol na balisang naglalakad palayo. At biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Binasa niya ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanliid. Sino ang nagpapadala nito? Lumabas si Lindol sa eskinita. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot. Kasabay nito, lumabas si Cleo sa harap ng bar. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagmamahal at pag-aalala kanina ay napalitan. Ang nakita nila sa isa't isa ngayon ay pagdududa at purong takot. Ang mga larawan ng pagtataksil ni Lindol ay masakit. Ngunit alam ni Tala na hindi yun sapat para ikulong sila habang buhay. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na sisira sa mismong pundasyon ng pamilyang sumubok, pumatay sa kanya. At ang bagay na yon ay dumating sa anyo ng isang lumang folder na dala ni Atty. Ni Makisig Bayani. Tala, may natuklasan ang aking investigador, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay seryoso.
Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. Hindi lang ito tungkol sa utang o sa ibang babae. Mas malalim pa rito ang problema. Kinuha ni Tala ang isang lumang papel. Ito ay isang kopya ng birth certificate. Ang pangalan, Lindol. Ngunit ang pangalan ng ama ay Blanco. Hindi ko maintindihan, sabi ni Tala. Iyan ang orihinal na birth certificate ni Lindol, paliwanag ni Attorney Makisig. At ito, kumuha siya ng isa pang dokumento. Ang pekeng isinumite niya sa lahat ng legal na papeles, kung saan nakapangalan siya sa yumaong asawa ni Senyora Marilag. Nagpatuloy ang abogado. Nahanap namin ang nurse na nagpaanak kay Marilag noon. Bago pa siya ikasal, buntis na siya sa ibang lalaki. Ginamit niya ang pagbubuntis para mapilitang pakasalan siya ng mayamang asawa niya. Pinalabas na anak nito si Lindol. Ang buong pagkatao ni Lindol, ang buong karapatan niya sa yaman ng pamilya, ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Parang isang malakas na sampal ang naramdaman ni Tala. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang desperasyon ni Marilag na makuha ang kanyang pera. Ang walang katapusang pag-uudyok nito kay Lindol. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang dekada ng kasinungalingan. Ang buong buhay niya kasama si Lindol ay isang palabas, isang transaksyon. Ang galit ni Tala ay naging isang bagay na mas malamig, mas matalas. Ito na, bulong niya. Ito ang sandata na tatapos sa kanila. Sa kabilang dako, ang Villa Espehismo na ngayon ay tinitirhan ni Lindol at Marilag sa isang hotel ay puno ng tensyon. Ang mga misteryosong mensahe ay sumira sa kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Sino ang nagpadala nun, Lindol? Sigaw ni Marilag. Baka naman yung babae mo ang may kagagawan. Baka gusto niya ng mas malaking parte. Walang alam si Cleo, ma. Depensa ni Lindol. Baka naman may nakaligtaan ka? Baka may nakakaalam ng plano natin. Ang kanilang perpektong krimen ay unti-unting nagiging isang bangungot ng paranoia. Sa kanyang ligtas na lugar, sinimulan ni Tala ang susunod na yugto ng kanyang plano. Kumuha siya ng litrato ng tunay na birth certificate gamit ang burner phone. Sinadya niyang gawing malabo ang kuha. Pagkatapos, ipinadala niya ito sa personal na numero ni Senyora Marilag. Walang salita. Litrato lang. Kasabay nito, isang tawag ang natanggap ni Amihan. Galing ito kay Dalisay. Matapos ang insidente, tinulungan siya ni Tala na makahanap ng bagong trabaho sa isang malayong kamag-anak. Amihan, sabi ni Dalisay sa telepono. Narinig ko lang po sa mga usapan. Nagpaplano sina Senyora Marilag ng isang malaking memorial party para kay Ma'am Tala. Para daw ipakita sa lahat kung gaano sila nagluluksa. Ipinasa ni Amihan ang impormasyon kay Tala. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala. Isang party? Perpekto. Sila na mismo ang naghahanda ng entablado para sa kanilang sariling pagbagsak. Sa hotel suite, naghahanda si Senyora Marilag para sa isang meeting. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Kahit malabo, nakikilala niya ang anyo ng dokumento. Isang birth certificate, ang blankong espasyo kung saan dapat naroon ang pangalan ng kanyang asawa ay tila isang malaking butas na humihigop sa lahat ng kanyang lakas. Nanginig ang kanyang mga kamay, nanlamig ang kanyang buong katawan, nabitawan niya ang kanyang telepono. Bumagsak siya sa upuan, ang kanyang muka ay puno ng purong takot. Ang multo ay hindi lang alam ang tungkol sa pagsabog. Alam din nito ang pinakatatago-tago niyang sikreto. Ang takot ay isang lason. At para kay Senyora Marilag, ang lason na yon ay kumakalat na sa bawat ugat ng kanyang katawan.
Ang malabong litrato ng birth certificate ay isang multo na bumabagabag sa kanya sa gabi at sumusunod sa kanya sa araw. Hindi tayo pwedeng magtago, Lindol, sabi ni Marilag. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakal na determinasyon. Nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang hotel suite, tanaw ang kumikinang na lungsod ng Sinagtala. Kung magtatago tayo, aaminin nating may kasalanan tayo. Kailangan nating ipakita sa lahat na wala tayong itinatago. Paano, Ma? Ganting sigaw ni Lindol. Ang kanyang pagiging kalmado ay matagal nang nawala. May nagpapadala sa atin ng mga mensahe. Alam niya ang lahat. Paano kung sa party ay may gawin siyang gulo? Mas mabuti na yon, giit ni Marilag. Hinawakan niya ang balikat ng anak. Haharapin natin siya. Gagawa tayo ng isang malaking memorial party para kay Tala. Iimbitahin natin ang lahat ng importanteng tao sa Sinagtala. Ipakikita natin sa kanila kung gaano tayo nagluluksa. Walang sino man ang maghihinala sa isang nagdadalamhating ina at asawa. Ang plano ay desperado, baliw. Ngunit ito na lamang ang natitira nilang pag-asa. Sa harap ng publiko, sila ay mga biktima at ang simpatya ng publiko ang kanilang magiging sandata laban sa legal na utos na nag-freeze sa kanilang yaman. Kinabukasan, ipinadala nila ang daan-daang imbitasyon na nakalimbag sa mamahaling papel. In loving memory of our beloved Tala. Ang bawat sobre ay isang patunay ng kanilang pagkukunwari. Habang abala sa pag-aayos, nakatanggap si Lindol ng tawag. Lumayo siya para sagutin ito. Cleo, bulong niya. Narinig ko ang tungkol sa party, sabi ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay malamig. Magaling kang umarte, Lindol, pero hindi ako nadadala sa mga drama mo. Nasaan na ang pera ko? Malapit na, mahal, pangako ni Lindol. Pagkatapos ng party, makukumbinsi na natin ang korte na ibalik ang access sa assets. Babayaran kita. Lahat-lahat. Siguraduhin mo lang, banta ni Cleo bago ibaba ang tawag. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakatingin si Tala sa kopya ng imbitasyon na nakuha ni Amihan. Hindi ako makapaniwala sa kakapalan ng mukha nila, sabi ni Amihan nang gigigil. Ngumiti si Tala, ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Hayaan mo sila, Amihan. Sila na mismo ang gumawa ng entablado para sa kanilang pagbagsak. Ibinigay niya ang mga tagubilin kina Attorney Makisig at sa isang technical expert na kinuha nila. Mga hidden camera, mikropono, at isang proyektor na konektado sa lahat ng screen sa grand ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang party. Ang lahat ay maingat na inihanda, gabi bago ang party. Sa kanilang suite, nag-e-ensayo sina Lindol at Marilag ng kanilang mga talumpati. Mas kailangan mong ipakita ang sakit, Lindol, pagtuturo ni Marilag. Hawakan mo ang dibdib mo kapag binanggit mo ang pangalan niya. Hayaan mong mangilid ang luha mo. Sinunod ni Lindol. Titala, ang aking bituin, ang aking buhay. Sabi niya sa harap ng salamin. Pilit na pinipiga ang emosyon. Nasiyahan si Marilag. Tumayo siya sa likod ni Lindol. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Tumingin sila sa kanilang refleksyon. Isang larawan ng pekeng kalungkutan. Anak, bulong ni Marilag. Ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan at determinasyon. Bukas ang huling pagkakataon natin. Pagkatapos nito, atin na ang lahat. Hinigpitan niya ang hawak sa balikat ni Lindol. Walang multo ang makakapigil sa atin. Ang Grand Ballroom ng Sinagtala Hotel ay napuno ng mga taong nakasuot ng itim. Ang mga bulaklak na puti ay nakapalibot sa isang malaking larawan ni Tala kung saan siya ay nakangiti. Isang ngingiti na ngayon ay tila isang mapanuyang paalala
ng kanyang kawalang malay. Ang hangin ay puno ng mga bulungan at pekeng pakikiramay. Sa gitna ng lahat, sina Lindol at Senyora Marilag ay perpektong ginagampanan ang kanilang mga papel. Si Lindol, na may malungkot na mga mata, ay tumatanggap ng mga yakap. Si Marilag, isang larawan ng marangal na pagdadalamhati, ay tahimik na tumatanggap ng mga pesame. Ngunit ang hindi nila alam, bawat galaw nila, bawat salita nila ay pinapanood. Sa isang control room sa itaas ng ballroom, nakaupo si Tala sa harap ng maraming monitor. Katabi niya si Amihan at si Attorney Makisig. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Hindi na siya ang babaeng nagtago sa takot. Ngayon, siya na ang mga ngaso. Nasa posisyon na ang lahat. Bulong ng technical expert. Ang audio at video ay malinaw. Tumango si Tala. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Bumaba ang tingin niya sa isang particular na monitor. Nakita niya si Lindol na pasimpleng sumulyap sa kanyang telepono. Ito na. Sa ibaba, nag-vibrate ang telepono ni Lindol. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya kung kanino galing. Pumunta ka sa study room sa dulo ng pasilyo. Mag-isa. Kailangan nating mag-usap. Ito ay mula kay Cleo. Nagpaalam si Lindol sa mga kausap. Sinabing na kailangan lang niyang mag-CR. Sinundan niya ang mga direksyon. Sa isip niya, kailangan niyang pakalmahin si Cleo bago ito gumawa ng eksena. Ngunit nang pumasok si Marilag sa parehong pasilyo at nakitang palihim na lumiliko si Lindol, sumunod siya. Ang pagdududa sa pagitan nilang dalawa ay hindi pa rin nawawala. Pumasok si Lindol sa study room, isang maliit at soundproof na silid na puno ng mga libro. Walang Cleo. Tanging isang maliit na speaker sa ibabaw ng mesa. Kasunod niyang pumasok si Marilag. Sino ang kakatagpuin mo, Lindol? Akusa niya. Wala ma. Ano ba? Biglang tumunog ang speaker. Isang boses ang narinig nila. Isang boses na binago ng computer. Malalim at nakakakilabot. Magandang gabi, mga mamamatay tao. Nanigas sa kinatatayuan ng mag-ina. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga muka ay puno ng gulat at takot. Sino ka? Sigaw ni Lindol sa speaker. Isang multo, sagot ng boses. Ang multong alam ang lahat. Alam ko ang tungkol sa gas. Alam ko ang tungkol sa insurance. Alam ko ang tungkol sa pekeng birth certificate. Marilag. Ang bawat salita ay isang dagok sa kanila na wala ang kanilang pagkukunwari. Ang natira ay purong, walang halong takot. Ikaw ang nagpapadala ng mga mensahe, sabi ni Marilag na nanginginig. Kasalanan mo ito, Lindol. Sigaw ni Marilag sa anak, nawawala sa sarili. Kung hindi dahil sa mga utang mo at sa babae mo, hindi tayo magkakaganito. Ako? Ikaw ang nagplano ng lahat. Ganting sigaw ni Lindol. Ikaw ang nag-utos na ayusin ang gas. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito para maprotektahan ang sikreto mo. Sa control room, nakikinig si Tala sa bawat salita, bawat pag-amin, bawat akusasyon. Ito na ang hinihintay niya. Itinatanggi mo ba na gusto mo ring mamatay si Tala para makuha ang pera? Sigaw ni Marilag. Siyempre gusto ko. Sino ba namang hindi? Umamin si Lindol. Pero ikaw ang utak ng lahat. Pati ang pagpirma niya sa insurance policy. Plano mo. Napapikit si Tala. Masakit. Ngunit kailangan niyang marinig ang lahat. Tumingin siya kay Attorney Makisig at tumango. Oras na. Sa study room biglang namatay ang speaker. Iniwan ang mag-ina sa isang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng kanilang mga pag-amin ay nakabitin sa hangin. Sa control room tumayo si Tala. Humarap siya sa isang full-length mirror na nakasandal sa pader. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang salamin. Tinanggal niya ang kanyang piluka at lumabas ang kanyang itim at maikling buhok.
Sa ilalim ng kanyang simpleng damit, nakasuot siya ng isang eleganteng pulang bestida. Isang kulay ng panganib, isang kulay ng paghihiganti, isang kulay ng muling pagsilang. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng hindi na natatakot. Isang babaeng handa ng bawiin ang lahat. Oras na. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Oras na para makilala nila ang multo ng nakaraan. Ang ingay ng bulungan sa Grand Ballroom ay biglang naputol. Handa na sina Lindol at Senyora Marilag na umakyat sa entablado para sa kanilang speech of remembrance. Ngunit bago pa man sila makahakbang, lahat ng malalaking screen sa paligid ng ballroom ay sabay-sabay na umilaw. Sa mga screen, hindi ang larawan ni Tala ang lumabas, kundi isang video footage ng study room. At ang mga boses na lumabas sa mga speaker ay hindi ang mga MC ng party, kundi ang boses ni Lindol at Marilag. Kasalanan mo ito, Lindol. Kung hindi dahil sa mga utang mo at sa babae mo, hindi tayo magkakaganito. Ang boses ni Marilag, puno ng galit at pagtataksil, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita, ngunit unti-unti, ang bulungan ay naging gulat. Ako? Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagutos na ayusin ang gas. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito para maprotektahan ang sikreto mo. Boses ni Lindol na nagbubunyag ng mas malalim na lihim. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Ang mga kamera ng media na naroroon para sa memorial ay agad na nakatutok sa mga screen. Ang mga host ng party ay nanginginig, hindi alam ang gagawin. Si Lindol at Marilag ay nakatayo sa tabi ng entablado. Ang kanilang mga mukha ay nanlamig, naging kulay abo. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa mga screen. Ang bawat salitang lumalabas ay parang martilyo na dumudurog sa kanilang pagkatao. Itinatanggi mo ba na gusto mo ring mamatay si Tala para makuha ang pera? Marilag. Siyempre gusto ko. Sino ba namang hindi? Lindol. Hindi na kailangan ng kahit sino pa ng paliwanag. Ang kanilang mga pag-amin ay malinaw. Ang kanilang kasakiman at kalupitan ay nabunyag sa harap ng buong lipunan ng sinagtala. Kasabay ng huling pag-amin, ang grand double doors ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mata ay napalingon doon. Sa pagitan ng nakabibinging katahimikan at ng humihingal na pagkabigla ng mga bisita, isang figura ang lumabas. Si Tala. Nakasuot ng pulang bestida na sumasayaw sa bawat galaw niya. Ang kanyang maikling buhok ay kumikinang sa ilaw. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang puno ng takot. Ngayon, ang mga ito ay puno ng bakal na determinasyon at isang malamig na apoy. Humakbang siya pasulong, ang kanyang lakad ay matatag. Puno ng kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay tila nagpapaguho sa mundo ni Lindol at Marilag. Si Lindol, ang kanyang dating asawa, ay nanlamig. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang multo. Bumalik ang multo. Si Senyora Marilag ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang balat ay tila nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang pinakatatago-tagong bangungot ay nagkatotoo. Ngunit hindi tumigil si Tala sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makatayo siya sa gitna ng silid, sa pagitan ng mag-ina at ng mga nagulantang na bisita. Akala nyo, patay na ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bigat. Akala nyo, nagtagumpay kayo. Tala, paano? Nauutal na tanong ni Lindol. Akala nyo ba'y nakalimutan ko ang lahat? Ganting tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ang bawat pagtataksil, ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtatangka ninyong patayin ako. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ni Tala.
Pumasok ang mga pulis, pinangunahan ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Lindol at Marilag, sabi ng opisyal, dakip kayo sa salang attempted murder, insurance fraud at conspiracy. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang magpakislap. Ang mga boses ng mga reporter ay nagsimulang magsigawan. Ang lahat ay puro kaguluhan. Si Lindol at Marilag ay sinubukang lumaban. Ngunit huli na ang lahat. Sila ay ginapos ng mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit, puot at kawalang pag-asa. Habang hinihila sila papalabas, tumigil si Marilag at tumingin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong kapuotan. "Hindi pa ito tapos, Tala," sigaw niya. "Magbabayad ka." Ngunit ngumiti lang si Tala, isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ang kanyang mga mata ay sumagot. Tapos na. Tapos na ang lahat. Matapos mailabas ang dalawa, bumalik ang katahimikan sa ballroom. Lahat ng mata ay nakatitig kay Tala. Ang babaeng akala nilang patay na, ang babaeng bumalik mula sa abo, ay nakatayo doon. Hindi na isang biktima, kundi isang mandirigma. Tumingin si Tala sa mga bisita. Ang kanyang tingin ay matalim at direkta. Ang mga taong dati ay nagbulungan tungkol sa kanya. Ang mga taong nakisimpatya sa mga mamamatay tao. Ang party ay tapos na. 3 buwan ang lumipas mula ng gabing nabunyag ang katotohanan sa Sinagtala Hotel. Ang balita tungkol sa pagbabalik ni Tala at ang pagbagsak ni Lindol at Senyora Marilag ay lumaganap na parang apoy sa buong bansa. Sa wakas, dumating ang araw ng paghuhukom. Sa isang masikip na hukuman, narinig ang huling hatol. Sina Lindol at Senyora Marilag ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang. Ang kanilang mga kasinungalingan, kasakiman at kalupitan ay binigyan ng karampatang parusa. Pagkabilanggo, habang si alias Cleo at ang kanyang mga kasamahan ay nahaharap din sa kani-kanilang mga kaso. Naramdaman ni Tala ang isang kalmadong kaligayahan habang lumabas siya ng korte. Kasama si Amihan at Oninay Makisig, ang hustisya ay naisagawa. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang unang ginawa ni Tala ay ibenta ang Villa Espejismo. Ang bahay na dati ay simbolo ng pagmamahal ay naging kulungan ng mga bangungot. Kailangan niya itong palayain. Kailangan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa anino nito. Ang bawat piraso ng muebles, bawat sulok, bawat alaala ay ibinigay. Sa wakas, ang ari-arian ay nabenta sa isang pamilyang handang punuin ito ng tunay na pagmamahalan. Mula sa mga pinagbentahan, itinatag niya ang Sinagtala Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at karahasan. Ang kanyang sariling karanasan ay naging inspirasyon para sa pagtulong sa iba. Si Dalisay, na ngayon ay isang malayang tao at ligtas sa kanyang pamilya, ay isa sa mga unang tumulong bilang volunteer sa foundation, isang testamento sa kanilang hindi matitinag na pagkakaibigan. Isang hapon, nakatayo si Tala sa balkonahe ng kanyang bagong apartment, isang modernong unit na may malawak na tanawin ng lungsod ng Sinagtala. Hindi na ito isang malaking mansion, kundi isang espasyong kanya lang, puno ng kapayapaan at kalayaan. Ang maikling buhok niya ay hinahalik ng hangin. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Malayo na siya sa babaeng mangmang at mapagtiwala na inakala niyang matatapos ang buhay sa isang pagsabog ng gas. Mula sa abo ng pagtataksil, muling isinilang si Tala. Hindi na siya isang bituin na nagniningning dahil sa mga iba. Siya ay isang bituin na nagniningning sa kanyang sariling liwanag. At ang liwanag na iyon ay mas maliwanag kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala. Ang multo ay gumagalaw. Tala's Revenge.
Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit gaano man kadilim ang landas, may liwanag pa ring naghihintay sa dulo, na ang pinakamalaking pagtataksil ay maaaring maging simula ng pinakamalaking pagbabago, at na ang kapangyarihan ng isang babae, kapag sinubok at pinino, ay walang katapusan. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sana'y nag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa inyong mga puso. I-comment nyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi o kung anong aral ang inyong nakuha. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwentong pumupukaw ng damdamin. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay, at ang bawat pagsubok ay pagkakataon para sa muling pagsilang. Hanggang sa muli, mga kadrama.